worship hall, mga kapatid. At tayo po ay ready na sa pagsamba sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Dito na po tayo sa worship hall sa loob. Tayo po ay sasamba na sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. God is so good. Amen. And His presence is here. He is worthy to be praised. Amen. Hallelujah. Dahil napakabuti ng ating Diyos, ating alayan ng pagsamba ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil siya'y karapat-dapat. Sige po tayo tumayo. Okay lang po yun. Hindi po tayo ngayon pa nakalive. Okay lang po yun. Hindi ko ma-review yung aking recording mamaya. Yan. Hindi ko ma-review natin. Pero umpisahan natin ngayon kasi alas 10 na. Kaya 9 na kasi. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You all the glory, Lord. Your presence is here, O God. You are holy, Lord. You are holy, Jesus. Lord, patuloy na pakabanalin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Without you, we can do nothing, O God. We need you, Jesus, Lord, sa aming buhay, Lord. Without you, we can do nothing, O God. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Hallelujah. You are holy, holy. Lord, there is none like you. And you are holy,
Diyos Ama, sambahin ka. Hallelujah. Patuloy po natin ito na ating pansin sa ating Panginoong Diyos. Aming Diyos Ama, tunay nga ang araw na ito'y para sa iyo lamang. Tunay nga ikaw lamang, aming Diyos Ama, ang aming Diyos. Ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, sampahin ka. Tunay aming Diyos Ama, napakabuti mo. Your grace, mercy, and loving kindness endures forever. At sa umagang ito, sa gawain ito, ito'y aming tinitiwala sa iyo, Diyos Ama. Lumalapit kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat ng ito na aming iaalay sa iyo, ang bawat ministry. Salamat po, aming Diyos Ama, na pinagtagumpay mo na ang bawat isa. Lord God, sa oras na ito, aming tinatalian ang anumang gawain ng diablong sinungaling espiritong mandaraya in the mighty name of our Lord God and Savior Jesus Christ, at nire-release namin ang katagumpayan at ang pagpupuri lamang, ang maitaas lamang ang aming Panginoong Hesus. Salamat aming Diyos Ama, amin ding tinataas sa iyo ang mga kapatiran pa na tutungo sa lugar na ito. Pag-ingatan mo sila, at ganun din sa mga kapatid na matagal na hindi namin nakakasama. Lord God, hipuin mo po sila, mangusap ka po sa kanila, tinataas namin sila sa iyo. Kung ano man ang kanilang mga nagiging hadlang sa kanila na makapagsamba sa iyo, mga bagay na problema, Lord, alam namin, mahal mo sila. Dakilang iyong pag-ibig, pagmamahal. Sila'y dadalhin mo rito at patuloy na makasama namin. Salamat aming Diyos Ama na tunay nga dakilang iyong pag-ibig, pagmamahal. At patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan na Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkasala sa iyo, linisin po kami ng banal dugo ng Panginoong Hesus. At salamat po sa banal na dugo ng Panginoong Hesus sa patuloy bumabalot sa amin at siyang nakikita mo lamang sa amin at yung aming pagkukulang at pagkakasala. Salamat aming Diyos Ama sa righteousness ng aming Panginoong Hesus na binihis mo sa amin. And we are the righteousness of God in Christ. Salamat sa dakilang pag-ibig ng pagmamahal ng aming Panginoong Hesus sa patuloy na mamagitan para sa amin sa iyo. O dakilang yung pag-ibig at pagmamahal. Salamat aming Diyos Ama. Your grace, mercy, loving kindness endures forever. At patuloy na pagpalain mo ang ministry ng bawat isa, simula po sa worship, sa music ministry, sa offering, sa media ministry, sa audio ministry, ang mga teens, ang mga children. Lord, i-bless mo po ang bawat isa. Higit sa lahat, tinataas din namin sa iyo ang aming pastor na magdadala ng isalita. Lord, bigyan mo po siyang patuloy ng knowledge, wisdom, talino, karunungan sa mga salita mo na magiging pagpapala sa lahat ng makakarinig, Lord, makakatanggap na yung salita. At Lord, na ang bawat isa sa lugar na ito, maging sa live streams, Lord God, na makaririnig, magmumod ng iyong gawain ito, Lord, pagpapalain mo at pagtatagumpayin mo na sa lahat, paglabas ng bawat isa sa bahay-sambahang ito, ay Lord, nandun po ang kagalakan, pag-ibig at ma-share namin ang aming Panginoong Hesus ang mong salita sa lahat ng mga tao, kaluluwa na mais mong maabot namin. Salamat po, Diyos Ama, na tunay nga pinagtagumpay mo na ang bawat isa at patuloy nga yung binibigay sa iyo ang pinakamatas na yung papuri, pasalamat, pagdakila, pagluwalhati, pagsamba. In the mighty name of our Lord, our God, our Savior, Jesus Christ. Amen, amen. Praise the Lord. Yan, tayo po ay mawit ng patuloy sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Gusto natin pagpalain si Lord. Amen po ba? Lagi na lang tayo pinagpapahala ng Panginoon. Amen. Kaya tayo naman, hallelujah, tayo naman mga kapatid, bigyan natin ng papurit pagsamba ang Panginoong Hesus sa umagang ito. Amen po ba? Amen po ba? Sumigaw na malakas sa hallelujah! Woo! Come on! Let's clap our hands. Come on! We will bless you more.
Sabihin nyo nga po, brother, sister, God is here. God is good. God bless you. Sige po, kamayan natin sila. Kapatid, kamusta ka na? Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord. You are here in the midst of us, O God. Hallelujah. Kanina pa, Panginoon, for service, Lord. Ngayon, O God, continue, Lord, to move in the midst of us, Panginoon, O God. Maranasan ka namin, Lord. Hallelujah. Mangusap ka sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong pangalan, Panginoong Yesus. Yes, Lord, Panginoong Yesus. Yes, Lord. Hallelujah. At the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, Jesus,
worship the Lord. Hallelujah. Jesus, the most wonderful name of all names, the only name. Jesus, the only name that brings freedom and hope. When I speak
Amen. Come on. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. To the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, we surrender it everything to you, Lord. Hallelujah. You will always be holy, holy forever. Hear your people sing, Lord. Hallelujah. Holy, yes, Lord, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be, you will always be, Lord. Holy, holy forever. Hallelujah! Hallelujah! Come on, shout hallelujah! Jesus! Jesus, Lord, hallelujah! Yes, Lord, forever you are holy, O God, hallelujah. Thank you, Lord. To all the glory, O God, all the honor, Lord. The best worship, Panginoon, para sa iyo, O God. Thank you, Lord. To all the glory in Jesus' mighty name. Ang lahat po ng holy people of God says, Amen and Amen. Sige po, palakpak na malakas sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po'y makakaupo na po. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. Sige po, relax lang po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Naranasan po ba natin ng Panginoong Yesus ang presence ni Lord? Sabi ng Amen. 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 Pagtotoo ang worship ay individually yan, ay ang Panginoon ang maranasan natin tunay ang Panginoon. Amen. Praise God. Kaya sa oras na ito, yan, ay mamaya pa po ang ating giving Ayan, atin pong itabi muna dyan sa ating mga pocket at sa ating maya-maya pa po So atin po munang ang mga announcement, inuulit po natin ito paulit-ulit para nakatatak sa ating mga puso't isipan. Ayan, praise God. So ang ating pong ang ating oras lagi, yan, tuwing Sunday, ating Sunday worship service ay 8 o'clock po ang first service. Ayan, 8. And then hanggang 9:30. And then second service naman po ay 10 a.m. Onwards po yan, mga 12. So yun po ang ating 2 services tuwing Sunday ng morning. So pag naman po sa mga kalalakihan, yan. Sa mga kalalakihan po dyan, meron po ba tayong gawain So 4 p.m. po sila. Ayan, mga tatay, yung mga men of Joshua, mga macho, ayan po, kayo po ay magsipag-attend. Ayan, masaya po yung gawain nila, lagi may pagkain, di joke lang. Nag-announce Ayan, hindi po, magkabuhan na talagang biyaya ng Panginoon, laging sagana, amen. Ayan, napapasama sa kainan. Ayan, salamat sa men of Joshua, ayan. Sa kababaihan naman po, gayon din naman po, 5 p.m. naman po sa Kababaihan EMM. Hallelujah. Attend po tayo tuwing Monday ng 5 p.m. Yan, may kainan din naman Ayan, so mahalaga doon yung fellowship. Ayan, eating fellowship din yan. Ayan, praise the Lord. At sa ating pong Wednesday, ayan po, pinagpapala po tayo ng mga gawain ng Panginoon. Attend po tayo kung wala naman pong masyadong gagawin pa. Ayan, 5:30 po ng hapon tuwing Wednesday. Ang prayer meeting po natin, 5:30. So, para matapos po agad. At ang ating pong mga kapatid na nag-speak po ng Wednesday, yung pong nag-speak dito ng mga first service, Yung mga nag-speak po dito na first service, yung pong, yung iba po doon nag-speak po dito po sa ating Wednesday. At puro prayer din po. Ayan, pinagpe-pray natin ng bayan, pinagpe-pray natin lahat, family, church,
Anything na i-ano ng Panginoon. Ano po? So, yun po, Wednesday 5:30. And then po, sa live stream ng ating pastor, tuwing pong Tuesday at Friday po. Yan, kung tayo po ay naka-follow, naka-like, at naka-follow po doon po sa page ng atin pong JCLG na logo ay yung pong may apoy. Kung makikita nyo po lagi yun, ano po. Yun po ang ating logo ng atin pong JCLG. At atin pong i-like at para po tayo naka-follow po. Manonotify po tayo na ayan po yung live stream ni Pastor. 8 o'clock po yun kalimitan. Ano po. Minsan po yung mga aga sa 8 or 8 o past 8. Kaya antay-antay natin yung Tuesday at Friday. At magaganda po ang mga mga pangaral ng ating pastor, galing po sa Panginoon. Ito po yung much deeper pa. Minsan mga mabababaw nakagaya dito sa ano. Pero minsan ay pinifeed tayo ng Panginoon sa mga deeper pa na Word of God. Ano po? So, doon po sa Tuesday and Friday. At maiintindihan po naman natin yon. Yung mga salita ng Diyos. Ano po, pag nag-ano ang ating pastor, ay talaga pong kung ano yung mga dapat ipangaral galing sa Panginoon ay kanya pong pinipreach. Yan. And tuwing sa teens naman po, teens department, ay sila po ay ito gantong oras, yan, nandun na po sila, naghihintay po kay Pastora Lily, siya po ang nag-handle ng teens. Sa children ministry naman po, kami po mga teachers, si Ate Ruby, si Ma'am Denden, at ako po, dun po kami sa taas ngayong second service. Dito po sa taas, ano po, sa children ministry po, ayan, yung mga 3 or 4 years old above hanggang 12 years old, pwede po natin ipasok doon. Ano po? So, yun po. Puro Bible stories po yun. Ano po, ang pinapangaral sa mga bata. Kung sa school po, math, English, ganito gato. Pero dito po ay purely Word of God po. Nakabase tayo sa Bible, sa Word of God. Ano po? At ang gawain naman po, fellowship po ng youth, service sa mga young professionals po. Ayan, tuwing Sunday din po, 12:30 ng tanghali. Ayan, bago po mag-uwian, ay di magagawain na po sila para, yun nga naman, para diretso na kasi minsan nga may mga trabaho, ang ating mga young professionals. So, depende pa rin yung sa schedule nila na kung ano available nila. Minsan nung mga ilang araw or ilang weeks, 2 p.m. sila, ngayon naman naging 12:30. So, amin pong ini-inform naman ang bawat youth. Basta may youth service, ano po, praise God po. So, yun po, at yun po, mamaya po ang ating giving, ano po, after po pag nandiyan na po, yung ating go signal, ano po. So, yun po, at kung wala na pong pabalita, yan. Ayan, makakasaksi po tayo, makakapanood po tayo ng video. Ayan, ilang video po. Ayan. Tayo po'y mag-relax muna. Ayan, praise God. Thank you, Lord. Meron po ba tayong bisita dito? Meron po ba? Wala pa po. Ayan, siguro parating pala. Ayan. Kaninang first service, may mga bisita tayong napatanggap. Amen. Glory to God po. Yan, salamat sa Lord sa kanilang buhay. Parang 2 yata o 3 ang tumanggap sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa langit, nagdidiwang na agad sila doon. Ay, may tumanggap sa Panginoon. Amen. Kaya nga po kung meron tayong kakilala o mahal natin sa buhay na pwede nating idalhin sa Panginoon dito sa gawain, eh pwede po nating isama. Ano po? Sama po natin sila na makapakinig po sila ng Word of God. Yan. Praise the Lord. So, yan. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah.
So paalala lang po, ang ating mga tithes ay nalalagay po na lang sa sobre. Tapos po yung sa church building po natin, na continue po yon yung ating pag-iipon ng ating pang church building. Amen. Alam niyo po ba, lagi po pinapakita sa aming GC ang mga unti-unting nangyayari sa ating sa lupa. Salamat po sa nag-aasikaso sa ating sa lupa po ng church, sa MOJ, sa mga MOJ po. Salamat po at na isisingit po nila, binibigyan nila ng time na linisin at yung mga kailangang imisin doon ay inaayos na para masimulan na yung pagpapatayo ng building. Kaya po tayo ay unti-unti po tayo na inaaksyonan yung pagpapatayo ng church building. Kaya continuous po, open pa po tayo sa ating pag-iipon ng ating pang church building. Ano po? Yan. So, yan na po yung ating mga boxes. Mamaya po, ano po? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ayan.
So, nung 19 years old, naging dati ka na. Oo. Kaya nakikita na ako mag sa Isa lang. So, yun taon na yun. Yun, 30 na. May 30 years old. Kaya na ako. Kaya ko na rin. Actually, okay naman din yung lady. Kaya hindi ko magmula. Ayaw ko maging katulad ng siya. Kaya hindi ko kaya naman isang million kung hindi ko natutuwa ng isa. Sayang din yun. Ngayon, hindi ko natutuwa ko sa kainan. Bago. Hindi ko trabaho. Si tatay na po. Tatay na rin siya. Siya tatay na rin siya. Kaya lang siya magluto. Pag nawala ako, parang ang sarili ng masarap. Paano ba bilang isang tatay kung saan? Minsan, kung disiplinay ka, kasi may sa akin, may mga lumo ko. Di ba? Kung ano kung tatay, hindi ko ni tatay ng malo sa ulo. May nila yung tatay, hindi ko Nakita niyo. kung paano ako mag-ulo ng tao. Hindi lang yun eh. Kaya ang hirap din maging magulang pagka ganun nilahin ko na mo. Kasi ano ito, alam mo, ikaw din. Ganun ka. Ikaw din yung mga mali ko. Hirap din, di ba? Kasi paano na nakikitubulin ngayon na ngayon sabi sabihin niya, kaya tanda ako ng ganyan eh. Di ba? Tanda ako na ngayon, sabihin na dito, inibig nila doon. Kasama ka kayo sa crack. Pareho ako sa crack. Di ba? Inusinti ko rin siya. So, hirap yung magulang lalo na pagka pareho-pareho walang direksyon. Pero ngayon siya rin. Every case mo gano'n siya ng direksyon. Kasi mo yung tama yung lahat ng sa kamali ko. Pareho ko, yung mga kapatid ko. Sana sa anak ko. Kasi di ba, sumisyo ko bilang tatay na ibalik sa Diyos. Grabe po, nandito ko rin sa stage ng word na tinatama mo yung tayo. Ang pag-ibig pa ito ng interview mo, gusto ko lang, paano mo na-end up? Ano nangyari ako sa jeep? Nandun mo na sa dulo. Bakit sa jeep? Namatay yung mama ko, sa papa ko na umamul sa akin sa dati. Siyempre, mga kapatid ko, hindi naman nang hindi sa tao, kahit kung na lang, kung hindi nakatatok ko, hindi ako po, may kasa ko. Di ba? Transfer ako ng drugs. Siyempre naman, di ba? At ibang din na ayaw mo na rin maging pagbigat. Ako naisip ko na rin. Sa jeep ako nila 2 taon. Di ba? Pero yung jeep mo, Jeep. Jeep ko naman jeep ko kaibigan ko. nakaparalan mo. Parang doon, nilagyan ako ng umot, yung gusto na nag-isa na rin na ako, nilagyan doon, 2 taon ako nakasira doon. Paano ako kakain? Bigay na akong patawa, ba? Nagpapatawa ako, yung mga tao sa tindahan, hindi nagpapatid sa tindahan. Tawa-tawa sa akin, why, ba? Ako, tawa niya. Oh, bird, So, paano mo kakain ka? Pero sa gabi, alam mo, tao natin, lagi yung mga kaibigan ang dami ko yung hihirap sa Diyos, wala kaya ako. ang dear. Oo, sinusunod ako, karang may bahay na. Tayo, tumihin ka ba? Tumihin ako kasi tatay akong party yan. Oo nga, masaya mo nga. Pag nandiyan ka na, masaya na. Pagbalik ko sa Diyos, ang saya ko, pagbalik ko sa Diyos, ang saya ng mga tao ko. Ikaw? Ako sa Diyos, di ba? Siyempre, balik ko dati, ito, ngayon sa buhay. Lala mo. Sabi ko, ano, tutulog, kailangan mo yun ng araw kasi kung hindi ka natulog na nainom, kung hindi ko ako, pray mo ako. Kasi, Wala mo, baka lang wala ka na nabigitin. Kung nakusag dengue na lahat ng mga tao sa akin, may dengue, wala akong tulog, di ba? Wala akong lambo. nasaan ka na? Minsan na sa akin, tulog dito. Ayaw niya ako man. Nagtong, minsan na, pinakadali na ako para lumayas doon. Sinahawa ko eh. Masinahan mo! Bakit ako naman So, dalawa kayo nagpapagay sa jeep. ang katindi ko nun, yung jeep, na yun nga lang yung pinitira namin, ang huli pa kami
Tulad ako ng gabi, minumura ko yung boss. Pero minumura ko yung boss. Hindi ko. Hindi ako hindi ka. Ay, muna kami nakakawa sa akin. Nagtatawa ako mga kayo. Kung totoo, Diyos ko naman. Sabi ko, ulo na ako ito. Hindi ako, pero minumura ko. Dahil parang patayin na ako mga pinawa ng hindi ako. Wala, lalo pa yung sabi ko, hindi pala na magiging ako eh. Lagi lang ako matay actually. Kaya ngayon ko lang ino. Wala lang, nalulungin na lang. Nalulungin sa ako. Ano mga naging from living sa jeep na ginagay ka na sa Diyos, ako kakain ka na dyan, papakain mo lang, magkagulaan ang buhay mo. Tapos bilang nag-iinip Eh, kasi ako nag-iino kami. Doon yung sinabi ko si Joy. Nakulang ako. Punta, lagi sa YouTube. Lagi yan. Galing yung YouTube. Basta, sikat kayo. Pina-upload niya pala sa YouTube. Tapos sumikat sa university. Hanggang sa beses niya. Nasa di pa ako nag-message sa akin. Kasi natutunan ako mag-check eh. Facebook na rin ako. Kahit sabi ko na tayo. Praise God. Tayo po ay magbigayan na po tayo. Ano po? Mag-giving na po tayo. At tayo po ay magbigay ng masayang puso. Amen. At tayo ay pagpalain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Woo! Salamat, Panginoon, sa maraming pagpapala. More than I could hope or dream of, you have put a favor on me. Running in the house of God is better than 1,000 days of the world. So blessed, I can just take it. So much you gotta give it away. Your love is something to live now. You are more than enough for me. You're more than enough for me. You're more than enough for me. You're more than Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, kami lubos na nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, sa sandali ko, Panginoon, na pinatalog mo nga po ang mga bagay na ito, Panginoon, na tinuro mo sa amin, Lord, na nakangako ng bigay, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon, at aming nga pong tinatas sa iyo ang mga offering na to, at gawin mo ito, Panginoon, na isang pagpapala sa mga nagkaloob, Panginoon. At maraming salamat, O Lord, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Salamat, O Lord, sa mga blessing na
na to, O God, at binabalik namin sa iyo na may pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at tanggapin po natin sa pangalan ng Panginoon ang ating pastor, Pastor June Cortez. Tayo palakpakan po natin ang Panginoon sabay ng ating pastor. Amen. Praise the Lord. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, ano man mangyari, patuloy tayo na maglilingkod sa Panginoon. May pagsubok o wala, nakikita ko pa rin sa iyo, sa iyong mga mata, na ikaw ay mukhang anak ng Diyos na artistahin. Sa kabila naman, sabihin nyo, kapatid, talaga mukha ka anak mayaman, sapagkat ang ating Ama ay ang Ama na nasa langit. Tayo na ang pinakamapalad na tao sa buong mundo. Mukha ka ng artistahin, mukha ka pang mayaman. At talaga naman, mayaman talaga tayo. Okay. At naniniwala magsabi, Amen. Amen. Sabi nga sa Romans 8:17, and as children of God, we became joint heir together with Christ. Lahat ng kayamanan na pinamana kay Jesus na siya'y nabuhay na muli, ipinasa, ibinigay sa atin. Hindi 1%, hindi 2%, hindi 50%. Kung 100% kay Jesus, 100% din sa atin. Kasi tayo ay katawan ni Jesus. We are the body of Christ at ang tawag sa atin, the Church of the Living God. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. At tatapos kami sa Panginoon, sabihin natin sa Panginoon sa awit. I sing praises to your name.
Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw na, Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to Jesus. Panginoon, sa umaga nito, we thank the Holy Spirit, our teacher, na siya po magtuturo sa amin na malalalim na bagay na nagmumula sa iyo. Even the secret things of your kingdom will be revealed to us who trust you, Lord, who set our minds on things above, not on things on earth. Panginoon, sa umaga nito, let us all be filled with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus, at maunawaan namin ang sasabihin mo sa amin. Let your word become a rhema word, a living, alive, full of power na salita ng Diyos. Let our hearts be filled with faith coming from your words, Lord. At ang aming buhay mapupuspos ng buhay ng Diyos sa umagang ito. And let this place be filled with the glory of the living God. At kapag nandito ang glory mo, Panginoon, anything can happen. Miracles will manifest. At pinagpipray namin, magmamaterialize. Ang desire ng aming puso, ibibigay mo sa amin. Thank you, Jesus. Panginoon, sa umagang ito, speak to your people. Lahat po ng glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Lahat po yung magsabi na Amen. Amen. Nakakasin po tayo lahat. Amen. So praise God. Hallelujah. So tuloy po tayo sa ating series of lesson na pinamagatan natin na The Mind of Christ, no? Ang pag-iisip ni Kristo. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 16. For who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Present ito, present tense. Hindi we will have, hindi yun. Hindi we have the mind of Christ. Right now, we already have the mind of Christ. At ating pong pinag-aralan, maraming tayong natalakay. Gaya siya sabi ko sa inyo, almost 41 years na ako na as senior pastor, nagmi-minister as pastor sa church. Pero kailan ko lang natuunan ng pansin ito at kailan lang din niya ako nagkaroon ng malalim na revelation about the mind of Christ. Akala ko ganun-ganun lang ang pag-iisip ni Kristo, no? Pinag-aralan ko at pinatnubayan ako ng Holy Spirit, ni-reveal sa akin ang mga malalalim na bagay na hindi ko natatanto pa, hindi ko pa naiintindihan. Ngayon, intindi ko na. At yung mga katanungan ko noon, nagkaroon ng kasagutan. Isang katanungan ko noon, bakit, halimbawa, sabay-sabay tayo na born again. Pero bakit hindi pare-pareho ang lago natin? Meron na pag-iiwanan. Meron namang sa loob in a very short time, ang bilis lumago. 1 month pa lang, ang lago na kaagad. Meron namang 30 years ng Kristiyano, parang babago na born again. Kapag minsan nga, pag lumabas yung tunay na ugali, parang hindi born again. Akala mo, born again. Ano? Bakit gano'n? Yung mga katanungan ko. Sa mga Baptist, sa iba mga church denomination, ini-interpret nila yan kapag ang isang tao walang Christ-like character, hindi pa raw sila naboborn again. Ano? Hindi pa pinapanganak na maguli. Sa kanila, kapag ka nag-backslide, nawala sa Panginoon,
hindi pa talaga naboborn again, hindi pa talaga anak ng Diyos. No? Hindi naman lahat ng Baptist churches ganon. Meron mga Baptist churches ganon talaga. No? At lalo na kapag ikaw ay Baptist na Calvinist, ang interpretation nila, kapag ikaw ay nag-backslide, hindi ka kasi pinili. No? O kaya kapag ang mga tao ay ayaw lumapit sa Diyos, ibig sabihin, hindi sila chosen by God. Kaya yung nagsilapit sa Panginoon, sila lang yung pinili, even before the foundation of the world. No? Sa kanila, ang Diyos nila ay namimili. No? Namimili ng gustong iligtas. Walang ganyan sa Bible. Ang salvation is not by selection. It is by invitation. Nag-i-invite si Jesus. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. The rest of salvation. Come to me, all. No? Pag tinanong mo ng mga Calvinist, ano yung all? Ayan yung mga elect. Tinatawag yung mga elect. Hindi. Malago yan. Pag sinabing all people. No? Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, for it is God's desire that all people will be saved and come to the knowledge of Christ. It is God's desire, pangarap, gusto ng Diyos na lahat ng tao maligtas. It is God's desire that all people be saved. Pag tinanong mo yung mga Calvinist, ang liwanag dyan, Brad, all people. Sino yung all people niyan? Yan yung mga elect. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in the Lord Jesus Christ, he will not perish but will have everlasting life. Inibig ng Diyos ang buong mundo. Kita mo, salvation is for all. Sa kanila kasi, salvation is not for all. Sa kanila, for only few selected people, selected by God. Sabi ko, John 3:16, for God so loved the world. Numatay si Jesus para sa buong mundo. Universal salvation. Sabi nila, bakit hindi lahat ay ligtas to universal salvation? Sabi ko, basahin nyo yung buong verse, wag puputulin. Ang kasunod niya, whoever believes will receive eternal life. Ang tanong, lahat ba ng tao sa buong mundo nananampalataya? Hindi. Kaya, ang salvation is always conditional. Lagi may kondisyon. If you will believe. Kaya kahit ka ino-offer sa lahat, kung ayaw tanggapin ng tao, wala nang magagawa ang Diyos. So, kaingat tayo sa mga ganyang mga false doctrine, mga kapatid. No? So, kapag ka hindi masyadong na-renewed ang iyong isip, hindi na-develop yung mind of Christ, madali kang madideceive, madali kang madadaya ng mga false doctrine. No? Pwedeng ikaw ay magaling mangaral. Ano? Para kang, sila Jimmy Swaggart nung araw, Maurice Cerulo, dynamic. Pwedeng palundag-lundag ka pa sa pulpit, pasigaw-sigaw. Ang galing ng preacher na yun. Grabe. Pero, hindi mo alam, panlabas lang pala. Yun pala, hindi pa develop masyado yung mind of Christ. Gaya sinabi natin sa pag-aaral natin, lahat ng pinanganak kay Kristo, lahat ng pinanganak sa karyang Diyos, meron ng pag-iisip ni Kristo. We already have the mind of Christ, and all we have to do is to develop progressively the mind of Christ. Ang bahagi ng Diyos, lagi meron God's part, may man's part eh. No? Ang bahagi ng Diyos, iligtas ang tao. Ang bahagi ng tao, lumapit at tanggapin ang tagapagligtas. Ang bahagi ng Diyos, bigyan tayo ng pag-iisip ni Kristo. He already gave us the mind of Christ. Ang bahagi natin, ang man's part,
is to develop that mind of Christ in us progressively, unti-unti dinidevelop, hindi pwedeng biglaan. And the mind of Christ in us can be developed only through the power of God's Word. No? Doon lang madidevelop. Isa sa pinakamalaga ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang salita ng Diyos, hindi yan basta nasa isip lang. Pwede ka magtapos sa Bible school, magkaroon ka ng doctorate degree. Ang isip mo, your mind is full of knowledge about the Bible. Pero, hanggang isip lang pala, hindi bumaba sa puso. Pag ang salita ng Diyos hindi bumaba sa puso, hindi mababago ang buhay mo. Kailangan ang salita ng Diyos ay bumaba sa puso. Parang ganito yan. Kainin mo na ang pinakamasustansyang pagkain. No? Kinain mo lahat. No? Pagkakain mo, minuya mo. Then, pagkamuya mo, niluluwa mo. Kain uli, nilasahan mo, sarap. Niluwa mo uli. Kain ka uli, niluwa mo uli. Ang tanong doon, masasatisfy ka kaya? No. Una, hindi ka masasatisfy. Pangalawa, yung mga nutrients, yung mga vitamins na dala-dala ng pagkain, hindi pupunta sa loob ng iyong katawan. Walang blessing na matatanggap ang iyong katawan from those food na puno ng vitamins, minerals, lahat ng kailangan katawan mo maganda. Puno yun, kinain mo, pero niluluwa mo. Hindi mo nilulunok. Kaya yung nilalaman ng pagkain na blessing, hindi pupunta sa system ng katawan mo. Ganyan din ang salita ng Diyos na may kapangyarihan bumago sa buhay ng mananampalataya at mag-produce ng maturity. Only the Word of God can produce maturity in the lives of the believers. Hindi ang Quran, hindi ang book ng Mormons, hindi ang book ng Buddhism, walang aklat, walang reliyon na pwedeng bumago sa buhay ng mananampalataya at magligtas sa kaluluwa ng mananampalataya, kundi ang Panginoong Hesus at ang salita ng Diyos na iniwanan sa atin. Yun lang. Lahat fake, lahat impersonators, no? Mapagpanggap, gaya-gaya, no? Lahat magnanakaw. May maraming mga religions of the world na una pa kay Jesus. Gaya ng Buddhism, Hinduism, marami. There are thousands of religions in the world. Then nung dumating si Jesus, sabi ni Jesus, lahat ng nauna sa akin, mga magnanakaw. Mga magnanakaw. No. Inunahan na ni Satanas yung mga tao para wag na maghanap sa katotohanan. Naging Buddhist, naging Islam, naging Hindu. So, ano pa kailangan mo? Dumating si Jesus, ay, that's another religion. Hindi namin kailangan niya. Ordinary prophet din niya, kagaya ni Muhammad, kagaya ni Buddha. Naging ordinaryo. So, hindi na sila interesadong maghanap pa ng katotohanan. Akala nila nasa totoo sila. Kaya nga yung mga people who testify, people who went to hell, nagkaroon near-death experience, nakita nila sa hell eh. Nandun yung mga Buddhist, Hindu, Islam, name it, yung mga religions of the world, lahat nandun sa impyerno. Suffering, torturing, ang inaabot nila from demon spirit na inassign ni Satanas sa hell. But only Jesus Christ can save us. And His Word, only His Word can change our lives by the renewing of the mind. Kaya, pinag-aralan din natin no, yung mga blessing ng magkakaroon ng mind of Christ. Pinag-aralan natin ang kahalagahan ng mind of Christ. Hindi natin talakayin. Punta natin agad tayo doon sa pinaka-topic natin na itutuloy natin na how
we can develop progressively the mind of Christ. No? Kaya sinabi ko, na born again tayo, na born again, meron ng mind of Christ. Ang tawag diyan, positional. No? Mind of Christ. Ngayon, ang bahagi natin at in-expect ng Diyos is to submit our lives to the Word of God. At baguhin natin. Tayong babago. Gagamitin ng Diyos ang kanyang salita, pero kailangan makikipag-cooperate tayo, tatrabahuin natin to. Progressively, we must develop the mind of Christ in us. Tayo ang gagawa niya. At ang binigay ng Diyos, number one, na instrumento para magkaroon tayo o para ma-develop ang mind of Christ ay ang salita ng Diyos. Yun yung tinatawag na renewing of the mind through the Word of God. No? Basahin natin ang Romans chapter 12 verse 2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ano sabi? Huwag daw tayo makikiayon, huwag tayo makikigaya sa sanlibutan. No? Kundi, bagkos, tayo ay matransform, mabago, sa pamagitan ng renewing of your mind, sa pamagitan ng pagbabago ng pag-iisip, so that you may prove what the will of God is, upang mapatunayan nyo kung ano yung talagang kalooban ng Diyos. Maraming Kristiyano hindi pa alam yung perfect will of God eh. No? Para malaman nyo, maging sharp kayo, na malaman nyo, mahayag sa inyo kung ano yung talagang kalooban ng Diyos. And that's which is good and acceptable and perfect. Kaya pag meron kang renewed mind or the mind of Christ na na-develop, malalaman mo yung gusto ng Diyos, yung kalooban niya, malalaman mo kung ano yung good and bad, malalaman mo yung kung ano yung mga bagay na acceptable sa Diyos, kung ano yung truth, kung ano yung tama. Kasi marami ngayon, at sa loob ng more than 41 years, nakita ko, bata pa ako sa panampalataya, maraming mga ngaral na deceive. Yes, na deceive. Merong nung panahon ng 80s, lumaganap yung prophetic movement, no? Laglaba sa mga prophets. Meron mga true prophets, meron naman mga false prophets, at may mga immature prophets. No? Kagaya nung Nigerian ba yun, Africa na nagsasalita lagi, hindi ko na siya nakikita, na predict sa mangyayari sa Pilipinas, babaha, babagyo, puro negative, puro kalamidad, pinaprophesy. No? Puro judgmental yung prophetic word niya. Yung talubata na African. Ano? At sinasabi rin niya na it is not God's will for Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas at pumasok pa siya sa politics. Ang Diyos kailanman hindi papasok sa politics. No? Hindi siya papasok sa politics. Kaya nga, it is very dangerous na mga lingkod ng Diyos, mga ngaral, especially mga pastor, ay papasok sa politika. No? Dahil high-ranking demons ang inassign ni Satanas sa politics. Napakarami ng politika. Nakita ngayon natin at present, ilan ng mga lingkod ng Diyos nakipag-compromise. No? Meron nga yung, di ba, bishop pa. No, nung nakaupo na, nakita ko siya, ang bait-bait nga nun eh. Matagal ng pastor sa Maynila, bishop pa. Ang bait-bait ng matanda. Nung siya ay nakaupo na, nahawa siya sa espiritu ng mga kasamahan niya ng mga korap. Siya naging korap din. Tapos natuto na magmura. Nagmumura talaga. No? Tapos kinakalaban niya yung mga ayaw doon sa kanyang panig. Ano? Nagmumura, kaya galit na galit yung mga netizen. No? At nakakahiya kasi dala-dala na ang pangalan ni Kristo.
At madadamay, ganyan bagay yung, yung mga born again. Madadamay tuloy tayo. At lately nga, ito ngayon, kailan lang, may nangyari rin ganon. Affected din ang church nila, affected din ang mga born again. No? Pati pangalan ng church ng Panginoon ay naiinsulto. No? Nadadamay. So, purihin pa, bakit may mga ganyan? No? Yung isang 50 years ng nananampalataya, matagal ng pastor, nasa radio pa for 50 years. Bigla nagturo ng kakultuhan. Sinabi ko sa inyo, si Yahweh, kalaban ni Jesus, si Yahweh, God of darkness, si Jesus, God of light. Bakit po? Ano naman yan? Ang dami nagsulputan ngayon ng mga heretic doctrine. Napakarami. Yun naman kausap ko sa Facebook. No? Inihikayap ko siya. Dahil kilala ko siya, pero hindi niya ako kilala. Sabi, ang kanya naman yung mid-acts dispensationalism. Yung mid-act dispensationalism, kaya tinawag na mid-act, yung gitna ng Book of Acts, doon itinayo ang church. Hindi nung Day of Pentecost, hindi nung bumuhos ang Holy Spirit. Hindi raw yun. Ang church daw itinayo doon sa kalagitnaan ng Book of Acts. So, mali na naman. Tapos, nire-reject nila lahat ng mga binabasa rin niya from Genesis to Book of Revelation, no problem. Naniniwala sila na salita ng Diyos. Pero ang paniniwala nila, ang acceptable lang at applicable lang sa ating mga dating mga Gentiles na naging Christian, ang mga epistles lang ni Paul. Wala nang iba. Hindi daw pwede sa atin yung four gospel. Sabi ko, paano mo makikilala si Kristo? If you will reject the four gospel according to Matthew, Mark, Luke, John, paano makikilala si Jesus? Kung paano siya nabuhay sa mundo? Sabi ko sa kanya, Brad, sabi ni Jesus, love one another as I have loved you. By this shall all men know that you are my disciples if you will love one another. Sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ang tanong, yan ba applicable sa atin? Ang sagot niya, hindi. Ano? For the Jews lang daw yun. For the Jews. Sabi ko, patay na ako. Yung doctrine mo, dadalhin ka niya sa impyerno. Nangangaroon, tinuturo na nga ni Jesus, by this shall all men know that you're my disciples. Pati yung evangelism to the whole world. For the Gentile, yun daw sinabi ni Jesus, go into all the world and preach the gospel to all nations. For the Jews lang daw yun. Sabi ko, paano naging for the Jews yan? Ang sabi na nga, Jesus, go to all the world. Yung bang world dyan na tinutukoy, mga Jews lang, all nations of the world. Napakalinaw niya, kapatid. Ako. Hindi, mga Jews lang yan. Ay, mas gusto pa niya doon. Mas gusto pa niya doon sa mali. Minsan meron matigas na lang ang ulo. Kagaya ng isang bishop na nakatalakayan ko sa friend ko sa Bible, friend ko sa Facebook. Pinadala niya ako ng ng invitation na pakinggan yung teaching nitong tao na ito. Tutukoy ko lang pangalan, Miles Monroe. Sabi ko, Bishop, ako po ay follower niyan. Favorite teacher ko yan noong araw. Pero nang marinig ko sa Facebook na nagturo yan ng kakultuhan, diyan kami naghiwalay. Sabi, hindi mo ako mapapasana dyan. No. Imagine, bandang umpisa tama, nagtuturo siya ng kingdom. Bandang huli, na-extreme siya sa kingdom, sinasabi niya, what is the gospel? The gospel, the good news is not Jesus Christ. Ba, kaiba yun.
The gospel is not His death and resurrection. The gospel is not His blood. Do you know what is the gospel? The gospel is the kingdom of God. Patay ka na, ako. Delikado ka. Hihilahin ka na sa impyerno, yung ganyang doctrine. And napakalinaw na nga sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2. Verse 1 and 2, na sinabi na ang gospel ay si Jesus, yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, yan ang gospel. At sinabi ni Paul, pag may mga ngaral sa inyo na ibang gospel, iba sa gospel na pinangaral ko sa inyo, sumpain siya. Tindi noon. Kahit ba ay angel from heaven bumaba at nangaral ng gospel, pero iba sa gospel na pinangaral ko sa inyo. Anong gospel ni Paul? Si Jesus Christ, the good news. His death and resurrection is the gospel that Apostle Paul preached. At sabi niya, pag hindi ganyan, sumpain. Sa demonyong aral yan. Kaya sabi ko doon sa Bishop, huwag kayo mong open, pero eto, pinadala ko yung video. Naku, nagtala kayo kami. Sabi ko, maganda sana kung sinabi niya, the gospel is the kingdom of God. And Jesus Christ. And His death and resurrection. Ayun, okay pa yun. No? Gusto niya talaga, gospel and kingdom. Pero huwag mong aalisin si Jesus. Sapagkat ang mensahe natin laging nakasentro dapat kay Jesus. Hindi sa ibang bagay. Si Jesus ang sentro ng lahat ng pangangaral. Si Jesus ang sentro ng ating buhay. Si Jesus ang center of the universe. Si Jesus ang center ng lahat. Even the kingdom of God. Si Jesus ang itinaas ng Ama to become the center of all creation. Pag tinaas mo si Jesus, natutuwa ang Ama. Pag ibinaba mo at inalis mo si Jesus, heretic gospel na yun. So bakit mayroong mga ganyan na na mga aral na matagal na mananampalataya? Sabi ko, nung nag-iwalay ko, sabi niya, alam mo, Pastor, hindi mo ako makukundi. Last message ko na ito sa'yo. Sige po, ako. Pero ito, sabi ko, sana mabago. Kanina umaga, naka-receive na naman ako, invitation naman. Yun na naman, yung sa kingdom na, sabi ko, pinili mo ay mali, delikado yun. Kasi pag sinang-ayunan mo ang mali, yung kasalanan niya, partaker ka. Yes. Pag hindi, kapatid, nagkasala. Sinang-ayunan mo yung kasalanan niya, pinagtanggol mo pa. Hindi mo siya kinorek. Hindi mo siya nirebuke na may pag-ibig. Kundi bagkos, dinipensan mo, sinang-ayunan mo pa. Yung kasalanan niya, kasalanan mo rin. Nananagot ka rin. Kasi umangkas ka sa kanya eh. Ganyan yung ginagawa ng ibang mga pastor na dinidepensahan yung pastor na nagkasala, nagkanulo sa katotohanan. No? Binabas siya ngayon ng mga netizen, pero may mga pastor na dumedepensa. Sa akin sabi ko, wala tayong karapatan mag-judge. It is the Word of God that will judge us. At according to the Word of God, ganito, pag ang kapatid nagkasala, sabihin mo sa kanya ang kasalanan niya, rebuke him. I-expose mo para madala mo siya sa Panginoon. Pero kung sasang-ayunan mo siya, kasali ka, angkas ka sa kasalanan niya, mananagot ka rin pagdating mo sa harapan ng Diyos. Yan ang mga delikado sa ganyan. Ang tawag doon, compromising Kaya sabi sa Bible, do not compromise with the world, but renew your mind. Magsipagbago ng pag-iisip at mababago ng pag-iisip natin by using the Word of God. Okay. Sino po sa inyo araw-araw nagbabasa ng Biblia? Itaas ng kamay. Hindi, huwag na itaas ang kamay. Napapahiya yung iba. Secret na lang. Pero promise from now on, magbabasa kayo ng Bible. Pero hindi sapat yung pagbabasa lang. Kailangan pag-aaralan din.
ang bawat talata. At hindi rin sapat ang pag-aaralan lang. Merong ikatlong importante. Ano yun? At ito yung pag-uusapan natin. Meditate the Word of God. Meditate. Alam niyo ba kung paano mag-meditate sa salita ng Diyos? Ituturo ko sa inyo. No? Kasi ang Eastern religion, yung mga Hinduism, Buddhism, mga yogis sa yoga, no? Ang Eastern meditation, umuupo ng lotus position, nakaganito. Parang sa mga yogi, no? Nag-yoga. O kaya, naka-lotus position, emptying of self. Yun tinatawag, emptying of self. Bubuksan mo yung sarili mo, i-empty mo. No? Yun ang pinakadelikado. Yung i-open mo ang kaluluwa mo, i-open mo, i-empty mo, may posibilidad na meron demon spirit na baka makapasok sa loob. Nangyari yan noong panahon ng 1979, babago pa ako nun sa Panginoon. Naikwento ko sa inyo. Babago ako manampalataya, yung office mate ko na nahikayat ko sa Panginoon, sabi na, Brother Ness, tulungan mo yung kapatid ko. No? Bakit? Nakakuha siya ng isang set ng yoga. Meditation. Pinaraktis niya. Naposes ng demonyo. No? Ilang araw nang hindi kumakain. Nananakit. Nasa taas ng bahay ng nanay ko, makipot yan yung hagdan, may tumulong ng mga taga-tondo para ibaba. Nako, nakagat yung isa, dugon-dugo. No? Then, sinama ko yung pastor ko, si Pastor King, si Pastor Abak, sino pa isa, I think si Pastor Matrasius, matatandang pastor, tapos nagsamahan yung mga kabataan. I think 3 sasakyan yata kami noon. At sabi namin ni Pastor King, pastor ko, paano natin may bababa? Violente pala. Labas muna tayo, pagplanuhan natin. At habang kami nasa labas, sabi ko sa ina, kayo po ba hindi naman sinasaktan? Ay, kilala ako ng anak ko. Mami, nakita namin kumakaripas sa takbo. Takbo-takbo, habol-habol ng anak, naposes ng demonyo. At pinaligiran siya ng mga tambay sa tondo. Tumulong na rin, may dalang lubid. Wala talagang makahuli. Nananagyak, nangangagat, ang liit-liit, ang payat-payat, pero napakalakas. At doon ko nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Nasabi ko, ba, talaga pala totoo merong demon possess. Hindi lang pala pang pelikula. Pang reality pa. At doon ko dahan-dahan lumapit, curious ako, biglang lumingon sa akin, siguro mga 5 meters away from me, bigla akong susunggapan. Yung sunggap na yon, sa gulat ko, napabigas ako, sabi ko, in Jesus' name. Ganun sabi ko, in Jesus' name. Aba, kalain yung nagkikisay na ganun. Ilang minutes, nagkikisay. Parang tinamaan ng high voltage. Ako ay baby Christian noong time na yun. Kaya nung ang tagal na nakaganon, na-paralyze siya, parang kinukuryente. Saka nilapitan ng mga kasama kong pastor, nilapitan ng mga tao, at siya ay itinumba na helpless, nagkikisay pa rin. Tapos nilayhan siya na makapatiran at na-delivered from demon possession. Dinala namin sa sister church noon, doon sa Mandaluyong, hindi sa loob, sa labas, sa church. At doon, pinakain namin, naku, isang bandihado, ubos, isang pitil na tubig, ubos. I think 2 weeks na yata hindi kumakain. So doon ko una nakita rin na kahit pala baby Christian, may authority na magpalayas ng demon. Tuwan-tuwa ako. Alam mo, pag na-involve kayo sa Ministry of Deliverance,
Kahit, alam ba, meron kayong maliit na pananampalataya, lalaki ang faith nyo eh. Kasi makikita nyo kung paano ang mga demonyo sumusuko, nanginginig kapag binibigkas ang pangalan ni Jesus. Doon yung makikita na ang Bible, hindi yan basta aklat na inimbento ng tao. Lahat ng sinabi diyan, talaga salita ng Diyos. At doon sabihin, Jesus, in my name, you will cast out demons. Talagang totoong-totoo yan. Totoong-totoo. Kaya, yun ang danger, no, ng mga Eastern meditation. Ngayon, ang meditation ng mga Kristiyano, iba. Ang meditation ng mga Jew, iba. Parehas ng meditation ng Jew na tinuro ng Diyos at meditation natin. Ano ang meditation natin? Ang meditation natin, ganito po, simple lang, ano? Halimbawa, kukuha ka ng isang verse sa Bible. Kukuha ka ng isang verse. Tapos, halimbawa, Isaiah 53. Kinuha mo, nakalagay doon, na dinala ni Jesus ang ating mga sakit, kahirapan, no, naghirap siya para sa atin, kinukwento doon. At sa kanyang mga sugat, tayo'y nagsigaling. Pinagbulay-bulayan mo yun, mineditate mo yun. Paulit-ulit mong basahin. First step sa meditation, paulit-ulit mong basahin ng dahan-dahan. No? Dahan-dahan. Then, matapos mong basahin dahan-dahan, isipin mo lagi. Isipin mo. Isipin mo. Kumbaga sa kumakain ka, minunguya mo. Nilalasahan mo. Iniintindi mo kung ano yung minemeditate mo. Iniintindi mo paulit-ulit. Paulit-ulit. Anong sabi dinala ni Kristo? Yung ating mga kahirapan. Anong kahirapan nyo? Mga sakit, karamdaman, etc. At sa kanya raw mga sugat, tayo nagsigaling. No? At magkatapos mo isipin, unti-unti nagliliwanag ito. Through the help of the Holy Spirit, nagliliwanag yan. Then, kapag nagliwanag, naintindihan mo, kunin mo, sampalatayanan mo. Kung magkagayon, para kang kumain ng karne, ninuya mo ng ninuya, then after malasahan mo, nilunok mo. Kung anong sustansya meron ng karne, kung protein, isusupply niya sa buong katawan mo yung dala-dala ng karne, yung protein. No? Magiging blessing sa iyong katawan. Kung ano yung isinubo, ninuya, at nilunok mo. Pero pag hindi mo nilunok, walang blessing, walang epekto. Ganyan din salita ng Diyos. After na inisip mo ng inisip ng inisip, no? Kailangan sampalatayanan mo, paniwalaan mo. Isang bahagi rin ng meditation ay not only to think, to ponder, no? Hindi lang iisipin mo, kundi sasalitain mo na mahina. Yes, Jesus took my sicknesses and carried my diseases. By His wounds, I am healed. So, halimbawa yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Isang verse lang yun. Huwag kayong magme-meditate ng isang chapter. Walang ganon. Sa reading, pwede yun. Pero sa meditation, sapat ng one verse. Ako nga nagme-meditate, one word lang eh. One word lang. Pwede kayo meditate sa salita ng Diyos. Kailan sinabi ng Panginoon, come? Then tititigan ko yung salitang come. Saan pa merong salitang come na binanggit ang Diyos? Hahanapin ko. And I will try to meditate that one word, come. Then nakita ko, sabi ni Jesus kay Peter, sabi ni Peter, Lord, kung ikaw nga, lumalakad sa tubig si Jesus, kung ikaw nga, palakarin mo rin ako. Ang sagot ni Jesus, which is the word of God, come. One word lang, come. Nung pinaniwala at sinampalatayan ni Peter yung come, nakalakad siya sa tubig. Tandaan niyo mga kapatid, even one word from God may power. One word from God can change our lives forever.
One word from God can change your situations forever. Nakikinig po ba tayo? One word. Kaya, one word lang. Madalas ako mag-meditate. Nung araw, mineditate ko, faith, faith, faith. Inisip ko na inisip. No? Dahil sinasalita ko, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Hanggang sa naging malinaw, then, tatanggapin ko, sasampalatayan ko. One word of God has power to destroy the works of the devil. One word from God has power to change your life. Merong ka-office mate, bading, mahusay siya, from UP, matalino, copywriter. Pero bakla siya. Nung tapos na yung trabaho niya, tapos yung trabaho ko lang, papahinga lang no. Nakita ko, wala naman siyang ginagawa. Sabi ko, teka, subukan ko si Brad, si JR. No? JR, sabi ko, basahin mo nga ito, John 3:16. Inaabala mo naman ako, Brad, hindi, wala ka nga ginagawa. O sige, sige, basa lang. Basa lang. Isang verse lang. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. O yan, tapos na. Sandali lang. Ulitin mo, dahan-dahan, ang bilis mo eh. Dahan-dahan. O sige. For God so loved, imbis na world, pangalan mo banggitin mo. Sige. For God so loved JR, tuloy mo, that He gave His Son, that whoever, palitan mo ng pangalan mo, that if JR shall believe in Him, he shall not perish, but shall have everlasting life. Alam nyo, nandun pa lang siya sa, for God so loved JR, that He gave His only begotten Son, that if JR shall believe, he shall, hindi niya matapos. Sabi niya, ituloy mo. Sabi niya, ganito ang itsura niya. Sige, banggitin mo. Matapos niya basahin, for God so loved JR, that He gave His only begotten Son, that if JR shall believe, hindi niya na may tuloy. Alam niyo ang ginawa niya? Binaba niya yung Bible, tumakbo siya. Papuntang CR. Ang tagal niya CR, siguro mga 15 minutes or 20 minutes. Pagbalik niya, pukto yung mata niya. Namumula. Bagong iyak. At tumingin sa akin, sinisisi ako. Ito naman, Brad. Sabi niya ganun. Pinabasa mo sa akin. Natulala ako. Sabi ko, grabe. Ganito ba talaga ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? No? Hindi lang doon natapos. After ilang days, sabi sa akin, Brad, tinanggap ko na si Jesus. Natanggal yung kabaklaan na. At sa sumunod na eksena, sabi niya, Brother Ness, talaga bang masama yung mga idols? Oo naman. Basahin mo sa Bible na doon. Sabi ko sa kanya pala, alam mo, ayoko ma-open ka. Pero dahil nagtanong ka, sasabihin ko, totoo, masama. Masama talaga. Oo. Tingnan mo, sabi dito, I think sa 1 Corinthians chapter 10, verse 20 yata lang, na ang mga idols, ang sumasamba sa idols, ay sinasamba ang mga demonyo. Sabi ko, Rodi, may demons ang mga idols. They are possessed by demons. Sabi nga, parang hirap eh. Anong gagawin? Kailangan wasakin. You must destroy your idols. And Brother Ness, ang hirap niyan. Umalis siya. Alam nyo, kinabukasan, ang time namin sa opisina, 8:45. Dumating siya, 10 o'clock. Hinahanap na ng boss namin. Nasa si JR. Tanghali na, wala pa. Eto na, dumating.
May karga-kargang isang sako. At nilampasan niya yung boss namin, pumunta sa table ko, Brother Ness, tama, sinabi mo. Sinusuko ko na sa loob. Inihampas sa harapan ko. Bah! Sabi nung boss namin. At sabi nung isang kasama namin doon na sarado de candado, na copywriter namin, ano pala siya? Siya yung pumalit kay Helen Bella sa Boysing. Kaboses din ni Helen Bella. Ano yun? Nung break time, sinilip na yung sako. Pag silip na, nagulat siya. Naku, na-open. Pamula noon hanggang sa pareho nag-resign na, hindi na nagbate. Na-open sa kanya. Nakita, wasak yung mga idols. Kaya mahirap din biglain. Pero natutuwa ako. Talaga, there is power in the Word of God. Bakit may mga manampalataya na ang tagal manampalataya, immature pa? Kasi nga hindi na-develop progressively yung mind of Christ by reading the Word of God, studying the Word of God, and by meditating the Word of God. Tingnan nyo sa Greek. Sa Greek word, sa Hebrew word, yung salitang meditate, haga. H-A-G-A. Haga. Means to moan, to groan, utter, muse, mutter, meditate, devise, plot, speak, imagine, ponder. It's the act of thoughtful deliberation with the implication of speaking to oneself. Speaking to oneself, sinasalita mo sa sarili mo, after thinking or meditating, imagining the Word of God, sasalitain mo sa sarili mo yun. From the base meaning of uttering a sound of any kind comes figure of meditation. Ang hirap intindihin sa English. Pero yun na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ang meditation, ang meaning niyan ay to imagine, pagbulay-bulayan, to think, and to declare it silently. Declare it to yourself. May ibubungang maganda yan. Yan yung sinabi sa Joshua chapter 1 verse 8. Kay Joshua, nung puposisyon na as leader, huwag mong kalilimutan ang aking salita, ang aking mga kautusan. You shall meditate on my word day and night. Meditate on my word. You will meditate on my word. You shall succeed. You shall prosper. At sa Psalm chapter 1, verse 1 hanggang 3, ang sabi doon, meditate the word of God day and night so that you may prosper. So, araw at gabi, pag-iisip-isipin mo ang salita ng Diyos. Ito, gawin niyo ito. Bago kayo matulog, hindi lang pagkagising. Pag kayo tutulog na, habang tulog tayo, minsan nag-a-attempt pumasok sa panaginip yung mga demon spirits. Kaya pag gising nyo, nandun yung depressed, stress, worries, fear. Nandun yung ang dami mong iniisip, ang gulo ng isip mo, wala kang kapayapaan. Kasi natutulog ka, hindi mo alam na infiltrate na yung loob mo. Napasok na ng demons. Hindi ka naman napoposes. Kundi yung soulless part natin, mind, will, and emotion, nakakapasok minsan ang mga demons. Pero hindi yan pwedeng tawagin demon possession, no? Nakakapasok lang, nakapaglalagay ng mga negative thoughts, nakakapaglagay ng fear, worries, doubt, discouragement, depression, at minsan hindi pa makatulog. Kaya ang gagawin natin bago matulog, kumuha kayo kahit isang salita lang, one verse. Then meditate on that one verse. Magbulay-bulayan mo, paikot-ikutin mo, basahin mo paulit-ulit. Paulit-ulit mo isipin. Then matulog ka. Pagtulog mo, matulog ka, na iniisip mo yon, at pwede rin samahan mong Panginoon, thank you Lord.
Salamat, Panginoon. You gave your only begotten Son, Jesus. Ngayon, binago mo buhay ko. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, sa kaligtasan. Thank you. Pwede mo kausapin ng Panginoon. Then paulit-ulit, isipin mo yung sinabi ng Panginoon hanggang sa ikaw ay makatulog. Ganyan ginagawa ko hanggang sa ako ay makatulog. Nagbabasa ako. Nagme-meditate ako hanggang sa makatulugan ko. Pagising ko na umaga, fresh yung isip ko. Minsan, wala akong maisip na topic. Then, Saturday na yun, magsa-Sunday. Sabi ko, Lord, ano po ba yung gusto mong topic? Maraming topic, madaling gumawa ng sermon. Pero yung talagang gusto mo. Then, gagawin ko, sabi ko, mapupuyat ako kung gagawa pa ako ng sermon. Gagawin ko, tutulog ako. Habang ako'y matutulog, kinakausap ko ang Panginoon, then, nagme-meditate ako ng salita ng Diyos. Paggising ko ng umaga, habang ako'y natutulog, nangungusap ang Diyos sa spirit ko. At nire-reveal ko ano yung gusto niyang sabihin. Nakikipag-communicate ang Panginoon, the Holy Spirit, communicate with our human spirit. At sinasabi niya kung ano yung gusto niya. At doon mismo, habang ako'y natutulog, gumagawa ako ng sermon through the help of the Holy Spirit. Dinadownloadan ako ng wisdom and revelation. Habang tulog ako. Then, paggising ko sa umaga, may sermon ako. May sermon ako. At kapag minsan, hindi ko na na-type sa gadget ko to preserve the sermon, after may preach ko, kapag minsan, saka ko palang itatype yung outline. Hindi niya lang nahalata minsan, nagpipreach ako without outline, direct from the Holy Spirit. Madalas mangyari yan. Kasi from the Holy Spirit. So, praise the Lord. May natutunan po ba tayo? Alam nyo, kapag kayo natulog sa gabi, ang mga spirit, ang spirit beings, demon spirit, angels of the Lord, doon sila busy sa gabi na natutulog tayo. Doon sila, ang mga demon, nag-a-attempt na pumasok sa dreams. Ang mga angels naman, nandun, pinoprotektahan tayo. But the angels of the Lord can only protect our mind, can only protect our soul, kung tayo ay merong salita ng Diyos na pinagbubulay-bulayan habang tayo ay natutulog. Nakikinig po ba tayo? At makikita nyo, paggising mo sa umaga, hindi niyo minsan alam na lahat ng mangyayari nasa programa ng Diyos. All things will work together for good. Bakit? Kasi nung ikay natulog, you meditate on the Word of God. Tandaan niyo sinabi ng Panginoon sa Joshua 1:8 at saka sa Psalms chapter 1 verse 1 hanggang 3 na kapag ang mananampalataya nag-meditate sa salita ng Diyos, he will prosper, he will succeed, and he will become victorious. Kaya, think about the Word of God. Ay, hindi po katuwiran yung wala akong time, hindi katuwiran mo. Pag merong gusto, may paraan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. At muli, hihingi ako sa inyo ng tawad. Lumampas po ako ng 2 minutes. So, praise God. Lord, marami po salamat sa umaga nito. We believe na ikaw ang nagsalita sa amin, Panginoon, to encourage us, to teach us, to bring us, Lord, sa pinakamalalim na katotohanan na gusto mong marating namin. At mangyayari lang yan sa pamagitan ng meditating the Word of God. Salamat, Panginoon. Thank you, Father God, sa umagang ito for using your Word to develop the mind of Christ in us progressively. Maraming po salamat. Yun po mga nasa live streams, if you want to have eternal life, gusto nyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, gusto nyo maligtas, hell is real, heaven is real, dahil walang patutungan ng tao. It's either heaven or hell. Gusto mong magkaroon ka ng
buhay na walang hanggan, kasama si Jesus, tanggapin mo si Jesus, na may pananampalataya sa iyong puso, at manalangin ka. Sasamahan kita sa panalangin. Just raise your hands to God, tanda pagsuot, at sabihin mo ganitong panalangin. Sabihin mo sa iyong puso, salitain mo sa iyong bibig. Panginoong Hesukristo, sumasampalataya po ako sa iyo na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa aking mga kasalanan, para bayaran mo ang aking mga kasalanan. At ika'y nabuhay na maguli upang ako na sumampalataya sa iyo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, sa araw na ito, sinusuko ko sa iyo ang aking buong buhay. Simula po ngayon, ikaw na ang aking Diyos, ang aking Panginoon, at ang aking tanging tagapagligtas. Salamat, Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, paglabas mo sa gate, hintayin mo ang blessing ng Panginoon. This week, meron kang surprise blessing from the Lord. Taas ng inyong kamay, those who believe, and those who want to receive surprise blessing this week, lift your hands to God. Lord, lahat lang po na nakataas ang kamay shall receive surprise blessing this week. In the name of Jesus, salamat po sa bonus na ito. In Jesus' name, lahat na naniniwala, magsabi ng Amen. Amen. Okay natin po na. Everybody shout, Hallelujah! Lord, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name. Amen. God bless you. Romans 16:19 says,